I mean, kung tinawag mo ng diktador yan noon, tinawag niyong magnanakaw yan noon, tapos makikipag-alyansa kayo, anong kagaguhan yan? Anong klaseng prinsipyo meron kayo? Tandaan niyo, tinawag niyong kurap yan noon, nung 2022, yung nangangampanya. Tapos ngayon, ganyan? Anong katarantaduhan yan? Kaya dito mo malalaman na yung mga katulad nila Ontiveros, walang prinsipyo yan. Power lang yan. They want to remain in power. That's why. Kasi, eto di mo mapansin, bakit nasa majority siya? Sa Senate. And yet, dati anti-Marcos siya mga ulol na yan. May deal eh. O ito si De Lima. Bakit ganyan ang tono ngayon? Dati galit ng galit sa mga Marcos din yan. Yung grupo ng mga yan. May deal eh. Kaya alam mo mga kababayan, eto, dito mo malalaman na ito mga to hindi talaga dapat na nasa gobyerno dahil walang mga prinsipyo. You need yung tinatawag na makinarya ng administrasyon. Sa Tagalog, pera ng bayan. Oo, pera ng bayan yan eh. Yung pera ng gobyerno, gagamitin. DSWD, kapulisan, lahat ng resources coming from the government, pepuwersa. Diba? Bibit-bitin, tutulong para maabot mula Mindanao hanggang Visayas. There was... Ganito sila kumain ng tae. Mantakin mo dati talagang dirin-diri sila kay Marcos. Ngayon, grabe pinagtatanggol talaga nila. Literal. Binablock nito ni De Lima yung impeachment dahil sinasabi niyang hindi sapat eh. Yung pagbibintang, hindi sapat yun. Kaya hindi totoo yan. Ang lupit ano? Wala ka nakakita ng dating talagang anti-Marcos ngayon. Wow! Kulang na lang talaga. Mag-abang ka sa puwit at saluhin mo yung ano eh. Sa mga kaalaman, di ba? Walang problema yun eh. Normal naman na hindi mo alam ang lahat ng bagay. Pero kung alam mo na nga hindi mo alam ang lahat ng bagay, dalawang bagay ang wag mong gagawin. Hindi, dalawang bagay ang importante pala. Number one, huwag kang magmarunong kung hindi mo alam. Okay? Kung medyo hindi ka naman eksperto sa bagay niya, huwag kang magmagaling, huwag kang magmarunong. Pangalawa, hindi mo na nga alam, mag-research ka. Eh, ang problema dito kay Soto, yung dalawang pointers na yon, pareho niyang dinisregard. Ano yon? Yung huwag ka magmagaling, nagmagaling siya. Hindi siya dapat mag-research ka, hindi siya nag-research. Kaya tuloy ito nangyari sa kanya. Kaya nga po pinoproblema natin, hanggang ngayon, wala pa po tayong ganyan. Kasi bago po tayo makapagpatala ng ating sariling pangalan ng dagat, katulad ng West Philippine Sea, hindi lamang po declaration ang kailangan natin eh. Kasi yan yung ginawa ng Senado. Yan pa yung tumatawa-tawa pa sila Subiri, sinasabi na, hindi, pinag-usapan na namin yan eh. Pati si JB nakikisali sa tawa, nakikita ko sa background. Hindi, napag-usapan na, napagdebatehan na namin yan. Matagal na yan eh. Yan yung last Congress pa eh. Di ba, pinag-usapan na namin yan, bla 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 bla. Oo, hindi yun ang issue doon eh, yung tayo nag-declare. Hindi. Kailangan natin itong isubmit sa international organization na kung saan ay ina-acknowledge nila dapat yun. Declare tayo ng 200. Alam nyo ba, parang yung, halimbawa, yung ultimo ngang naalala ko ito, no, nagkaroon ng EDSA 2 ba yun, yung kay Erap, di ba, yung pinatanggal si Erap sa posisyon sa Malacanang, naalala ko yun eh. Tapos si Gloria, ang inilagay, marami nag-question doon. Kini-question nila. Pero alam nyo kung paano na-establish na si Gloria na ang presidente? Nung in-acknowledge at kinongratulate na ng ibang bansa. Kasi, hindi pa pwedeng tayo lang. Even if we have laws, even if we have our own system,
kailangan i-acknowledge pa rin. Especially, yun nga ang presidente, nire-respeto yung, yung pag-acknowledge ng ibang bansa. Lalo na yung usapin ng international issues like etong West Philippine Sea. It has to be acknowledged by other countries as well. Or not other countries, I'm sorry. The international body na naglalagay ng mapa na yan sa coordinates. Di ba? Ito, panoorin natin. Nautical miles. Hindi naman po tayo nagdi-deposit ng mapa na may coordinates doon sa United Nations. Wala pong mangyayari. Yun po yung proseso eh. Tingnan po ninyo yan. 6.1 yan po yung South China Sea. Hindi po ninyo makikita ang West Philippine Sea. Kaya po May coordinates sila. Si Soto, dahil nga sa nagmamagaling at hindi marunong mag-research, hindi niya alam ito. Alam mo, trending tuloy ito sa social media. Ang sama nito. Alam mo ako ipupusta ko sa inyo. Ipupusta ko sa inyo, bababa ang trust ng mga Pilipino sa Senado dahil kay Soto. Bababa. Yung tiwala, yung ratings, ay mawawala. Bababa po yan. Dahil dito kay Soto. Kaya nga alam mo, Soto, kung ako sa'yo, kung meron kang delikadesa, kung meron lang naman. Kung meron ka pang natitirang kapirasong dangal, baka naman gusto mong bumaba na lang sa pagiging Senate President. Mas maganda ka, maging bumaba ka, mag-resign ka na rin senador kasi sayang yung binabayad ng taong bayan sa iyo. Sayang naman yung pagkaltas sa tax namin, napupunta sa yung ilang bahagi. Hindi, kaya nga ako, alam mo ito walang biro to. Sabi ko nga, ako'y talagang natutuwa at hindi nagsisisi na ibinoto si Marcoleta at kinampanya. Dahil alam mo yon, dito si Marcoleta talagang hindi ito yung simpleng senador o simpleng mambabatas. Ngunit ito ho'y marunong mag-research. Ito ho'y marunong mag-research at pag siya ho nagpresenta may ebidensya. Pag siya ho ang nagsalita ay talaga namang meron. Sabi nga nila, di ba, na parang ito yung lalaking version ni Miriam Defensor. Ako, naniniwala ako. Syempre, there is no such thing as talagang entirely pareho. But, yung talas ng isip, hindi ko talaga, hindi ko pagsisisihan na ibinoto natin ito si Marcoleta. Kaya pag ito tumakbo pa sa susunod o kung saan mang posisyon, ikakampanya ko ito. I will volunteer and campaign for this person. We need people like this in the government. Walang biro. Ay nagtatalo dahil yung ating West Philippine Sea kailanman hindi mag-a-appear dyan hanggat hindi po nagagawa ni Commodore Tariela yung dapat niyang gawin. Imbes na gawa na siya ng gawa ng caricature, dapat mag-submit na siya nung mga coordinates na kailangan po para ngayon makapagpatala tayo ng sarili nating pangalan ng dagat. Ito nga po kaya ako kahit napakahirap ay gusto nating pag-aralang mabuti kasi dito po nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Akala natin may nangunguha ng saang ganang atin, samantalang yung sa ganang atin, hindi pa naman natin alam kung hanggang saan ba siya. Kaya po disputed ngayon Kahit na po in-award ang... Iyan po always remember this. Ang tawag po dyan, disputed. Ang tawag po ng international na samahan o itong UN ay disputed islands. Kaya ang hirap kasi maunawaan ng iba ito We are not pro-China. But we have to understand this so that we know how to negotiate. Unless we understand the facts, we cannot negotiate. Ang problema, ginagamit kasi ito ng mga tarantado, mga putang inang mga pinklawan at makakaliwa para sa 2028. Iniisip nila, hindi kasi mukhang makabayad niya ipaglalaban natin ang ating island. Oo, tama kayo, kailangan natin ipaglaban yan. Pero dapat ipaglaban natin ng tama. Going to the court is not enough. Ano ibig ko sabihin? Kunwari, ikaw, gusto mo ipaglaban yung kaibigan mo na may kaso, meron siyang kinasuhan na may ginawa ng illegal sa kanya o krimen sa kanya, yung isa niya po ang kaibigan. So gusto mo siyang tulungan. Hindi lang basta, alam mo yon, you just go
where the crowd is, yung sasabihin mo, hindi, tara, ipaglaban natin yan, ipaglaban natin. Oo, yan, oo, mali yun. Gago yung isang yun, tarantado yung isang yun, ipaglaban natin. Hindi pa pwedeng puro ganun. You have to know the facts. You have to really know the evidence para pag inilapit natin sa korte, pag nakipaglaban tayo, hindi tayo ampaw. Ang problema kasi, pag hindi natin alam yung facts, ampaw ang laban natin. Yun yung sinasabi ni Marcoleta dito. Itala natin sa UN yung coordinates para pag tayo talaga nakikipaglaban, nakikipag-negotiate, we can do that. Eh, problema, dahil nga sabi ko nga diba sa inyo, a lie mentioned once is a lie. But a lie, o yung kasinungalingan, repeated many times, it's going to be the truth. Ang problema nangyayari ngayon, lagi yung, hindi, di ba nanalo na tayo sa arbitral ruling, nanalo na tayo, hindi yun eh. Hindi po yun ang kahulugan nun. Kaya ang hirap maunawaan ng iba na para bagang ano ba talaga? Atin yan? Oo, atin naman talaga yan. Kaya dapat nga nating ipaglaban ng tama. Yun ang sinasabi ni Marcoleta. Philippine Sea o yung ating exclusive economic zone, it's still a disputable waters. Dahil nga, wala pa tayong coordinates na isasubmit na nire-require po sa atin. Yung EEZ, ulitin natin ibig sabihin tayo yung merong, kasi ang akala ng iba, ang sinabi ng arbitral ruling, atin yan. Hindi sinabi ng arbitral ruling yon. Ang sinabi na EEZ natin yan. Etong bahagi na ito. Ibig sabihin, ikaw may karapatan sa isda, ikaw may karapatan sa pero hindi sa'yo yan. Kasi walang may pwedeng magmay-ari ng karagatan. Ngayon, kaya nga nagiging disputed dahil may island, mali po ang China. Ako naniniwala, mali. Dahil nagtayo sila ng doon, ng sabi nila, mga istruktura. Tama, mali sila. Kaya tamang ipaglaban natin yun. Pero dapat alam natin kung paano natin ito ipaglalaban. Ang problema, yung iba sakay lang na sakay, hindi naman alam, katulad na lang nito ni Soto, yung mga hirit niya sablay. Kaya tuloy, naiinis na nga yung mga ibang senador dahil number 1, nilalaglag niya yung kapwa niya senador. Number 2, puro sablay na siya sa mga statement niya. Mantakin mo, ito yung statement niya as a Senate President, ang statement niya mali ang Supreme Court, kailangan baguhin ng konstitusyon na, kung ganyan din naman, hindi pwedeng manghimasok ang Supreme Court sa anumang rules na ginawa ng Congress, hindi pwede yun. Kahit sinong matinong abogado, magsasabi, the final arbiter sa lahat ng bagay pagdating sa interpretasyon ng batas, walang iba kung hindi Supreme Court. That's the final arbiter. Pag sinabi mo final na yun. Even if you do not agree, it is still final. Diba? Napakalinaw po nun. So sumablay na naman si Soto doon. Sablay na naman ang hirit niya. Tapos, meron pang lumabas na statement na tila nilalaglag niya na. Bakit? Ipapaliwanag ko sa inyo unya-unya. Ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit tila nilalaglag ni Soto yung ibang mga senador. Una-una ako I totally disagree na si Legarda ang gawing Senate President. Honestly, pasensya na pero dapat manggaling sa minority. Talagang change. If you really want to have change, you really have to change. Hindi pa pwedeng, kalahati lang ang palitan natin. Parang ganito yan. Di ba gusto mong mag-change oil? Change oil sa sasakyan. Hindi pa pwedeng, ganito na lang gawin natin siguro, para medyo matipid at compromise tayo, Kalahati, bawasan mo. Tapos kalahati yung bago ilagay natin. Alam mo mangyayari nung ganun pa rin. Kaya dapat, kung gusto nyo talaga ng total change sa Senate, yung imahe ng Senado, i-change mo talaga yung the entire leadership. Diba? Talaga manggaling from the minority. Hindi yung manggagaling dahil dito sa
hindi, compromise tayo. Kasi si Legarda, from majority pa rin yan eh. So ako, I do not agree. Sana, kayong mga senador dyan, wag naman sana yan. Kasi pareho lang eh. Wala naman magbabago ko siya eh. Mas maganda manggaling talaga sa minority ito. Marcos. Sino nga ba ang pasimuno ng pagbabago ng liderato sa Senado? Minority. Sa kasalukuyan, 15 senador ang miyembro ng majority bloc, kabilang dyan si Legarda. Siyam naman ang miyembro ng minorya. Marcos. Para maging mayorya, kailangang may magkakaanib ng di bababa sa 13 senador. Nang tanungin kahapon si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ukol sa change of leadership, sinabi nitong hindi pa ngayon. Pero mayroong kumakausap sa mga senador, sir? No, we're in the minority. So of course we want to be in the majority. Okay. Diba? That was never a secret. Diba? Sila, they were in the minority, they got to the majority. But when they got there, everyone was happy, giving them a try. They have their victories, they have their faults. So it's really, do you get 13 people of like minds? But as of today, wala pa yung 13 na yan or yung 13 hindi present. Ang isa sa miyembro ng minorya na Senador Robin Padilla, sinabing kung sakali Tingnan nyo ito kung papaano nila dinudumihan o para bagang pinalalabas na ang motibo sa pagbabago ay just to protect BP Sara Duterte. Tingnan nyo ito Dito halatang halata itong kung sino man yung nagtatanong na media dito eh. magkaroon ng pagnanais Malamang nautusan to, ewan ko. para sa pagbabago ng liderato, maaari raw ito sa usapin ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. From the minority. No, Inshallah, God will. yung Pro bayan. Di ba? Yung pro Duterte, gagawa ganun, parang ganun eh. Buti magtama yung sagot ni Robin, pro bayan. Supportive of VP Sara. Pero pagdidiinin Supportive of BP Sara na ayun yung nakakabuisit no? Tatanong po pa, hindi ba ba halata na si Robin at saka yung mga kasamahan niya BP Sara Duterte? Kilala nyo kung sino yung babae na nagsalita na yun. Halatang may karga Alam mo yung may karga? Obvious naman Obvious naman kung bakit ano sito mga minority. Pero ba't mo kailangan itanong sa kalagitnaan o sa ugong na magpapalit ang Senado? Parang kinukulayan mo na para papalitan yan para to protect BP Sara on impeachment. Ganun ang dating buo ang majority bloc at katunayan, baka nga raw madagdagan pa sila. Ang buong majority namin very solid. As a matter of fact, baka mga dalawa sa mga hindi namin kasama dati, baka mapasama ko Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz nakatutok, 24 oras. Agoy, halatang halata yung karga ng media dito sa mga ganitong balita Nakakairita lang kasi alam nyo mga kababayan. Hindi 'yun ang dahilan. Secondary actually, sabi nga nung iba baka na hindi na pumasa yan sa Kamara, 'di ba? Mismong yung isang congressman na nasa majority sinabi, wala namang gana na yung mga na itulak pa yang sa impeachment ni BP Sara Duterte. May ganun So, wala doon ang issue. Ang issue dito talaga yung mga palpak na sinasabi ni Soto to the point, ito ang pinakamatinding palpak Aside from dun sa China, dun sa Constitution, ni Soto, ang pinakapalpak talaga yung ginagawa niya in handling the issue of flood control. Yun talaga ang pinaka-problema dito Yung flood control issue na skandal na napakaraming na nagtuturo na kay Romualdez at kay Marcos doon sa flood control scandal, and yet ang papakasuhan pa nila o yung kanilang irerekomenda ay walang iba kung hindi yung kapwa senador nila. Eto, papakita ko sa inyo sorry, yan. Ayan po yun. Kung makikita nyo dyan, lakihan natin ayan. So kung makikita nyo dyan, pinapakasuhan,
etong tatlo, nire-recommend for filing of administrative cases kay Ejercito, kay Joel Villanueva at kay Escudero. Kung nandito pa siguro si Bong Revilla, malamang ngayon kinasuhan naman na, 'di ba? Sigurado to, sasama nila 'yan eh. Pero magtataka ka, bakit eto mga to ang pinapakasuhan? 'Di ba? Magtataka ka eh. Alam niyo kung bakit? Kasi ilang bilang din to, tatlo ito. Tatlo ito from the minority. Pag sinabi mong tatlo from the minority, kasi ngayon dikit eh. Alam ko isa o dalawa lang ang pinagkaiba ng majority at saka yung nasa minority, yung nasa opposition. So, since hindi mo ma-assure yung sarili mo na itong majority senators, 'di ba? O pro-admin senators, hindi mo masigurado kung mananatili diyan kasi frustrated din sila eh. Frustrated din sila sa nangyayari sa Kamara eh, sa Senado. So, pwedeng anytime bumaligtad. Ito mga halimbawa, itong tatlong to. Yan Napakita natin ha. Yan tatlo na yan. Binabawi nila yung kanilang suporta doon sa si Subiri, si Ejercito at saka si Gatchalian. So we understand that there are still addition or amendments to the draft committee reported to the Committee Accountability of Public Officials and Officers and Investigators on the issue of corrupt on the flood control. So in this regard, the undersigned would like to withdraw our signature. So ibig sabihin, nag-withdraw sila ng suporta dun sa recommendation ni Lacson. Tandaan natin when we say Lacson, ano yan? Team up yan sila ni Soto. So ibig sabihin, may mga alam mo yon, may mga hindi satisfied. 'Di ba? Hindi ko sinasabing itong tatlo na to ang babaligtad ha, hindi ko sinasabi yon. Pero from the majority, kitang-kita mo na merong mga alanganin na ang suporta dito kay Soto. So, what do I mean? Simple lang po, ladies and gentlemen. Para mabawasan, bawasan din natin ng tatlo. Yung kabila. Hindi naman nila inexakto yon. Pero, bawasan natin para mas yung chances na tayo ay hindi mapalitan, natin yan. I-recommend natin. Tandaan nyo, administrative cases sa ombudsman. So, ibig sabihin po niya, ladies and gentlemen, maaari silang matanggal sa Senado. Diba? Pwede. Kasi pwede yan. Pag nakasuhan yan, magiging, alam mo yun, kung hindi man, kasi siyempre, ilalaban nila yan alam ko, ilalaban nila yan. Pero kung hindi man, makasuhan o matanggal sa Senado, the mere fact na nakasuhan o di kaya nahusgahan, magkakaroon na ng fear factor o takot, ika nga, doon sa mga kapwa pa nila senador na nasa oposisyon. Ganun ha. Labanan nyo kami. O sige, pag nilabanan nyo kami, ito mapapala ninyo, ito makukuha ninyo. Ito ang aabutin ninyo pag kayo lumaban sa amin. Yun ang doon, yun ang siste doon, yun ang mangyayari doon, di ba? Ito tandaan natin, it's a bigger picture. Kasi kitang-kita na nga from the very start, unang-unang nag-testify. Si Diskaya tinuturo si Martin Romualdez. Si Gutesa tinuturo din si Martin Romualdez at yung Malacanang. Tandaan nyo, nagtutugma-tugma ito mga ito ha. Sino pa susunod? Si Zaldico na mismo. Dinawit na buong pamilya. Kitang-kita mo na. Pinigilan nga siya, di ba? Pinigilan siyang magsalita doon sa hearing na supposedly dapat siya ang kaya lang dahil nga naman alam mo na pagka hindi ka sumunod sa script, baksi ka, sibak ka, di ba? So ganun na nangyayari. Pero kitang-kita natin na talagang Senado
ay walang kinalaman. Nagbago na lang ito nung binitbit na ni Remulla etong si yung Bernardo. Pero nung una, it all points to Romualdez. Pero anong ginagawa ni Soto? Aba, itong Soto and Lacson tandem, anong ginagawa nila? Idamay, ituro, itong tatlo. Nagtuturo ngayon sila sa mga kasama nilalaglag nila dahil lang gusto nilang, I don't know, if gusto ba nilang ma-retain sa pagiging leader diyan sa Senate. Kita nyo na. Halatang halata yung galawan nila di ba po? Sabi ko nga sa inyo yung mga ganitong galaw, hindi po ito basta-basta mawawala sa radar ng mga Pilipino. Obvious na obvious yung nangyayari ngayon sa Senado. At the same time, tingnan naman natin yung Kamara dahil meron ding katarantaduhan nangyayari dyan sa Kamara ngayon Eto. Alam mo, natatawa ko kasi nung isang araw, di ba yung impeachment na ipasa na yung kay Marcos. Tapos, may isang bibida-bida. Ito, parang si Soto rin to style nito Hindi ko alam bakit, ganun Pag namumuti na yung buhok, medyo iba na yung takbo ng utak, no? Kaya na lang din nagpakalbo ko para hindi na mamuti yung buhok ko sa ulo. Ito na lang ang namumuti, Pero bakit ganun talaga? Ito, isa pa to, Ito, isa pang sablay to, panoorin natin to, Wait lang, Chotomate. Ito. Dahil nga no isang araw, sinabing merong bigat yung substance yung impeachment ni Marcos. Aba, may isang nagbida-bida. I therefore would like to walk out of this hearing right now. Wow! Kala mo may integridad, tinawanan ka ng mga katabi mo. Mga kakampi niya to, Alam mo, dapat hindi ka mag-walk out dyan. Dapat mag-walk out ka doon sa pagiging congressman mo. Bakit? Di ka naman nanalo You are not the representative of the people diyan sa Maynila. You are representative of COMELEC. Nandiyan ka bilang congressman not because of the people. Hindi ka nanalo. Ang nanalo po diyan yung kalaban niya. Tapos, kesyo nagdemanda, kesyo nag-complain ito, nagreklamo, hindi daw hindi daw Pilipino yung kalaban niya, yung nanalo, yung totoong nanalo, hindi daw Pilipino. 3 beses na naging councilor, yung congressman na yun. 3 beses na. So kung nung unang mga desisyon, nireklamo na rin yung dati ng mga kalaban nila Nung unang mga desisyon, sinabing, Pilipino yan. Kaya naging councilor siya. 3-term councilor yun. So 3 beses na nirereklamo ng mga kalaban yun. Pero 3 beses na rin na desisyonan ng COMELEC na hindi, Pilipino talaga siya. Tapos all of a sudden, biglang ngayon sasabihin, hindi siya Pilipino. COMELEC, ano to? Kaya naupo etong si Abante. So sa madaling salita, hindi talaga nanalo si Abante. Ang panalo yung kalaban niya. Kaya ito'y resulta hindi ng boto ng mga Pilipino o ng mga taga-Maynila, pero boto ng COMELEC. Di ba? Kadiri, Tapos ikaw pa mag-iinarte ng ganyan, kaya katuloy tinatawanan ng mga kasama mo. Ba't ba siya tinatawanan? Tingnan natin, The manifestation is noted. We have concluded the determination in form of both. Tingnan mo. Nag-walk out, tapos na. Anong katarantaduhan yan? Anong kaipalan yan, Abante? Kaya tuloy talagang naniniwala ako na isa kang bulaang propeta. Totoo lang, naniniwala ako isa kang bulaang propeta. Congressman Chua has raised a moment ago is important. Now, we are not talking about any fast rules here.
every member of this House has the right to question. Whatever the question might be. But Tingnan nyo kung ano yung question niya, ha? Tingnan nyo kung may logic, ha? Tingnan ninyo, pakinggan ninyo, maniwala kayo sa akin, matatawa kayo sa logic ng kanyang tanong. Ano ba yung nirereklamo niya at sinasabi niyang dahil doon walang substance yung impeachment kay Marcos? Tingnan ninyo, ha? Mamaya, meron pa ako sasabihin sa inyo, malupit. Madam Chair, therefore, the question of Congressman Chua should be tackled. Number 2, I also object Ayan, ito, number 2 niya. on the argument raised by Congressman Rodriguez. And number 3, Madam Chair, nakita ko po dito, Number 3 pala ni number 2. Number 3. in-exhibit nila yung competent evidence of identity. Pero wala po dito yung documents if they are indeed taxpayers, Madam Chair. Sapagkat nakalagay sa endorsement, they should be taxpayers. Therefore, I question if all of these 36 complainants are actually taxpayers. Talagang yun lang yung naisip niya. Taxpayer ba yan? Kanan po. Funny talaga, grabe. Taxpayer ba yung mga yan? Kasi nakalagay, nakasulat na taxpayer. Alam mo, eto ako, talagang taxpayer ako. Pero minsan may mga nagsasabi kasi na, yung tax namin, ganyan-ganyan, pero di nagbabayad ng tax. But the point is, simple lang yan. Di ba? Parang, dahil lang dyan, kailangan mag-submit pa yung nag-submit ng impeachment complaint na, sandali, taxpayer yung mga yan. Ito yung mga ITR nila. Yun yung ina-argue niya ngayon. Di ba? Yung kung taxpayer daw ba yan? Pambihirang buhay, oo. Kung taxpayers yan, dapat mag-submit ng document yan dito na sila ay taxpayers. If indeed wala, therefore, insufficient ang form na pinapaliwanag dito. Ang And bihira. therefore, Madam Chair, I object. Yan. The chair declares the Dito kayo matatawa. I object daw, sabi niya. Fine. Okay, di mag-object ka. Pero ito na, yung final decision ng committee head. Sa et al. Complaint sufficient in form. Madam Chair. Naggano na, nagpukpok na, ibig sabihin tapos na. Sinasabi, dinideclare na yung impeachment na complaint may substance in form. Pak! Tapos ang usapan. Although hindi pa yan ematika, tandaan ninyo. Eto nga, dito ka nga matatawa. Ito na yung sasabihin ko sa inyo. Nakakita kayo ng ganito nung panahon ng impeachment ni VP Sara Duterte? Olat. Wala. Diba? Wala kayong nakitang ganito. Ganon nila pinaspas yung panahon ng impeachment ni VP Sara Duterte. Pero bakit ngayon may ganyan? Kasi due process. Imagine niyo kung katarantaduhan ito mga itong mga to. Noong panahon ni VP Sara Duterte, walang ganyan. Pero ngayon, meron. Tapos sasabihin nyo, hindi political move yung ginawa ninyo kay VP Sara Duterte. Sino maniniwala sa inyo mga animal kayo? Diba? Eto nga Tingnan ninyo to Kasi baka akala ninyo, tapos na. So may substance in form na, hindi pa. Pagbobotohan pa yan sa plenaryo. Pagbobotohan pa yung mga congressman. Dati, para bagang walang nangyaring ganun. Ba't ngayon may ganito-ganito? Di ba? Diyan ka magtataka ngayon, talagang alam na alam mong pinaspas nila, tapos magrereklamo sila. Mali ang Supreme Court, hindi tayo dapat sumunod kasi may isang ulul na congressman na nagsabing, hindi tayo susunod kasi separation of power. May pag-ganun-ganun pa, tanga-tanga talaga. Ang separation of power, oo, pero yung function, hindi. Ano ibig sabihin nun? Ang Supreme Court, ang ultimate interpreter of the law. Kayo, tagagawa ng batas. After, kaya nga ganito yung proseso. Paliwanag ko lang sa inyo para mas maintindihan ninyo.
Di ba, gagawa ng batas ang Kamara at ang Senado, tapos pag-uusapan sa BICAM yan hanggang pag naipasa yan, pipirma ng presidente. Okay? Ibig sabihin, pag pinirma ng presidente, i-execute niya na. Kasi nga, siya ang executing power, yung nag-execute. Ibig sabihin, nagpapatupad sa Tagalog. Gagawang batas ang Senado at Congress, yung House of Representatives, pipirma ng presidente para maging batas na at i-execute niya na yon. During that period, nagkakaroon ng deliberation, pagtatalo, debate, tungkol sa mga batas, hindi pwedeng makialam ang Supreme Court o yung judicial branch of the government. Hindi sila pwedeng makialam doon dahil trabaho ng mga congressman, ipasayan. Gumawa ng batas. Trabaho nila yun. Yun yung separation of power. Trabaho nila yun. So, hindi pwedeng may hihirit doon. Sandali, ipacheck muna natin sa sa Supreme Court kung tama ba itong ginagawa natin. Hindi. Bawal yun. Kasi nga, there is a separation of power and all the power in making laws ay nandoon sa House and the Senate o yung legislative branch of the government. Nakuha nyo? After nun, at pinirmaan na ng presidente yung batas, that's the only time na pwedeng tumakbo sa Supreme Court. Kasi batas na, nagawa na. I-execute na. Pwede ngayon tumakbo sa Supreme Court. At magrereklamo kami. Sandali, this law is unconstitutional. Gaganon sila ngayon. Di ba? Yung mga umagents. Yan yung mga nangyari doon sa anti-terror law. Di ba? Yung mga nagreklamo doon. Doon sa national ID. May mga nagreklamo dyan. Pero nireklamo na nila yon after mapirmahan at maging batas. Doon na nila ngayon hiningi yung tulong ng Supreme Court at sinasabi nila, mga bossing, mali ito eh. Hindi to tama. Unconstitutional. Kaya tinatawag nilang unconstitutional. Then the Supreme Court, yun na yung power nila. Sila na ngayon na mag-i-interpret. Ito sabi ng konstitusyon, etong interpretasyon yan, at ito yung ginawa ninyo na batas. Pag sinabi naming mali yan, hindi yan naaayon sa konstitusyon. Wala yun. Yun ang power ng Supreme Court. Pero habang ginagawa yung particular na batas, hindi pa pwedeng pakailaman ng Supreme Court yun. Okay? So, what do I mean by this dito sa impeachment? Kasi nga, natatawa ko, itong nangyayaring reklamo nito mga congressman regarding sa issue ng impeachment ni VP Sara Duterte, dito mo malalaman na talaga napakaraming walang alam ng mga congressman. Napakarami po. Kaya nga itong si Abante, dito, hihirit pa siya. Alam mo, hihirit pa siya ng, mag-walkout ako. Sandali, huy, tapos na. Walkout kaya nung pumalo na eh. Oh, ayun oh. I object. The chair declares the Masa et al. Complaint sufficient in form. Pak, desisyon na yon. Biglang may papasok, Madam Chair. The Honorable Abante. It is very clear that there is insufficiency in form. Very clear po yan. And I'm so glad for the rest of those my colleagues that supported my objection. And therefore, realizing that this is actually an exercise in futility and a waste of the people's money, I therefore would like to walk out of this hearing right now. Walk out niya, nagpaalam pa. Nga walk out eh. Ito ganito kaano tong tao nito. Nagpaalam siya na mag-walk out. Plus, tapos na. Mag-walk out ka, tapos na. Ewan ko ba kung anong klaseng meron tong tao na to. Magsama kayo ni Soto. Magdebate kayong dalawa. Kung sino mas tanga sa inyong dalawa. Naku, magagalit na naman ito pag sinabi yan siya ng ganun. Hindi ko naman sinabing tanga ka eh. Ang sinasabi ko, kung sino sa inyo ang tanga ni Soto. Tanungin nyo isa't isa. Ay,
Ay, Diyos me, grabe ha. Ibang level itong mga tao na to. Hindi ko malaman kung bakit ba ganito talaga. Ganito na ba talaga ang mga binoboto natin? Nakakalungkot kung puro ganito yung mga binoboto natin, mga kababayan. This is something na very, very disturbing. Di ba? Very disturbing kung ganito ang mga binoboto nating mga politiko. Tinatawanan ka na nga eh. The manifestation is noted. We have concluded the determination in form of both the Jesus complaint and Masa et al. Complaint. If there are any other matters the member wish to discuss before we suspend? No other matters? There being no other matters to discuss, Galit the ka! meeting is suspended. Di ba? Tapos magagalit kay VP Sara Duterte kung bakit ang baba ng trust rating ng mga kalaban niya. Kasalanan ninyo eh. Sa totoo lang kasalanan ninyo kung bakit yung mga kalaban ni VP Sara sa 2028 ang bababa ng ng kanilang mga ratings. Kasalanan ninyo. There was Ganito sila kumain ng tae. Mantakin mo dati talagang dirin-diri sila kay Marcos. Ngayon, grabe pinagtatanggol talaga nila. Literal. Binablock nito ni De Lima yung impeachment dahil sinasabi niyang hindi sapat eh. Yung pagbibintang hindi sapat yun. Kaya hindi totoo yan. Ang lupit Wala ka nakakita ng dating talagang anti-Marcos ngayon. Wow! Kulang na lang talaga. Mag-abang ka sa puwit at saluhin mo yung betrayal of the public trust because of PBBM's failure to disclose his addiction. However, the recital of allegations to this ground is still insufficient in terms of showing the nexus. Kasi yun po ang importante. The nexus between the facts raised or alleged and betrayal of public trust. Public accusations of PBBM's addiction, Senator Imy's claim of PBBM's addiction, PBBM's refusal to submit to a drug test, and his silence on accusations of being an addict still do not constitute the factual allegations necessary to satisfy the legal exercise in the formulation of causes of action that, assuming that they were all true, they establish betrayal of trust. Another sub-allegation is the PBBM is a drug addict because he refuses to submit to a drug test. Again, this is a conclusion and not a factual allegation. Nasabi ko na rin po, that kind of an allegation is still insufficient. The fact that he refuses to submit to a drug test. Another is by being silent. Sabi sa complaint. By being silent on his drug addiction, PBBM betrayed the public trust. For me, Madam Chair, this is a non sequitur conclusion and not a factual allegation. Because the ground must not only state a categorical allegation that PBBM is a drug addict and that this impairs the performance of his mandate, but must also include a recital of the alleged acts, events, and incidents that support the same. How do they say, or how do they know, or why do they claim that it impairs his judgment? So that's again my view. Again, this second ground is insufficient in substance. I so submit. Thank you, Madam Chair. Grabe, no? Hindi mo makalain di ba? Hindi mo makalain na ganyan ang magiging tono nito mga to, no? Mantakin mo, dati itong mga anti-Marcos, pero grabe ngayon, ganyan na sila. Pinagtatanggol, literal. Ano ba? Bakit? Dahil ayaw lang nila kay VP Sara Duterte. Yun ang totoo.
Hindi talaga para sa bayan. Kung hindi dahil ayaw lang nila kay BP Sara Duterte. Yun ang tunay na dahilan. Huwag na tayo maglukuhan. Di ba? Yun ang tunay na dahilan. Kasi nga, eto, tingnan ninyo Eto, mamaya i-relate ko sa inyo kung bakit related dyan. Camille, posible nga ba ang bagong unit team? Jiggy, para kay Senator Risa Hontiveros, maaga pa para sabihing magkakaroon ng alyansa ang oposisyon at administrasyon para sa 2028 elections. Wala parang kumakausap sa oposisyon mula sa kampo ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero kung umabot man daw sa ganitong punto, ay kailangan itong pag-usapan at pag-isipan mabuti ng oposisyon, lalo't magkakaiba sila ng nakaraan. Narito ang pahayag ni Senator Hontiveros. If we need the President's camp in order to slay the Vice President's candidacy in... Grabe talaga, slay. Ang hirap, no? Ang hirap. Ang hirap talunin si BP Sara Duterte, no? Hirap na ba kayo? Ang hirap, no? Kasi naman nakapokus kayo sa paninira kaysa sa gawin yung tamang trabaho nyo, mga naku, munti kang masabing ulul. Gago! It would require, if that possibility arose and approached us, it would require a lot of thinking and talking among us first. Jiggy, na unang pinalutang ni dating Senador Antonio Trillanes na magsanib puwersa itong mga kakampigs o ito yung mga supporter ni dating Vice President Leni Robredo at yung mga pro-Marcos. Bukas, naniniwala si Trillanes na ito lang ang paraan para nga matalo si VP Sara kung tatakbo siya bilang Pangulo. Bukas din daw ang iba nilang kaalyado na makasama ang administrasyon. Sa ngayon, wala pang bagong komento ang palasyo tungkol dito. Jiggy? At Camille, dati nabanggit ni Senator Hontiveros na open siya tumakbo sa pagka-presidente. Nagbago bang kanyang posisyon? Jiggy, tatakbo raw si Senator Risa Hontiveros kung siya ang pipiliin ng oposisyon na maging standard bearer. Sinabi ni Hontiveros sa Foreign Correspondents Association of the Philippines Forum, kailangan daw magdesisyon ng oposisyon kung sino ang kanilang magiging pambato. Kumpiyansa rin ng senadora na kayang talunin ng oposisyon, si VP Sara. Kailangan lang daw magkaisa ang oposisyon at iba pang civil society groups sa iisang layunin. Sa ngayon, nasa proseso pa rin daw ang oposisyon sa paghahanap ng standard bearer sa 2028 presidential elections. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Hontiveros. There are civil society groups really picking up the advocacy and pushing strongly. All opposition, oppositional, reform-minded, modernizing forces to come together and present the best offer we can make to citizens and voters, really for changes in our system. They will be proposing a process to choose and rally around one slate and one standard bearer. Yan munang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa TV5 Media Center. Grabe, no? Ganyan sila. Kain suka talaga. Kain suka. Kung ano yung sinusuka na nila noon, ganyan ang ginagawa nila ngayon. Grabe, no? Hindi ako makapaniwala na parang, ito yung mga dating dirindiri kay Marcos, galit na galit, kaliwat kanan, di ba? Ganun Pero grabe mga kababayan, ganito ng tono nila. They're really considering it. Kaya nga, no wonder, ito yung natin dito take ko. No wonder, ganun ang tono ni De Lima. Alam mo, ganito lang kasi yan di ba? Nasabi ko na ito before paliwanag ko lang uli. Tinanong ko yan sa isang campaign manager. Sabi niya, alam mo, bakit sila kumakampi kay Marcos? It's not really because kay Marcos. Number one, talagang sobrang lakas daw ni BP Sara Duterte. Luzon, Visayas at Mindanao. You cannot beat that by a third force lang. You need yung tinatawag na makinarya ng administrasyon. Sa Tagalog, pera ng gayan.
Oo, pera ng bayan yan eh. Yung pera ng gobyerno, gagamitin. DSWD, kapulisan, lahat ng resources coming from the government, pepuwersa. Diba? Bibit-bitin, tutulong para maabot mula Mindanao hanggang Visayas. Without that, talo ka. So alam nilang talo sila. Kasi tinanong ko nga sandali, hindi ba sila natatakot dahil si Marcos negative 3, nag-negative 10 pa nga ata yun eh. Sabi nila, hindi naman si Marcos ang gusto nilang maano eh. Wala silang, ang lagi lang nila magiging linya, litanya dyan ay, we are joining forces but we have different style of governing, or we have a different principle but we are joining forces. That quote-unquote joining forces is, akin na yung resources mo sa gobyerno, tulungan mo kami. Tapos bibigyan ka namin, yung grupo nyo, bibigyan namin ng posisyon sa gobyerno. O, ito sa inyo, ito sa inyo. Yan yung joining forces eh. Alam nyo ba, ito ayoko na lang ito elaborate, pero itong mga tarantadong tong mga politiko natin na nagsasama-sama, kunwari, sa totoo lang, may bargain na po sila. Ito lugar namin, ipapanalo ka namin dito. Itong city namin, rich vote city to. So ipapanalo ka namin. Pero amin tong dalawang posisyon na to. Ganon sila mag-bargain. So ganon din ang kanilang o sige, tulungan nyo kami, bigay nyo yung todo ninyo, resources ninyo, pera ng gobyerno, gabitin natin sa kampanya, tulungan nyo kami sa lahat ng kampanya namin, tapos bibigyan namin kayo, ito, siguro mga 5 o 10 posisyon sa gobyerno. Tandaan nyo, napakaraming secretaries, napakaraming presidential advisor. Kaya nga ngayon, hindi nyo napapansin, yung gobyerno ngayon, kahit hindi Marcos loyalist o kaalyado, kahit mga dating pinklawan na dilawan nasa posisyon, kasi may kasunduan na nagaganap na hindi natin nakikita bilang mamamayang Pilipino. Ganyan mga katarantado yung mga politiko na yan Sa totoo lang, ganyan sila katarantado. Tapos, yung alyansa na sinasabi na yan, yung mga ganyan-ganyan nila, sa totoo lang, hindi because of principle. Kung hindi, pakinabang sa isa't isa, gamitan sa isa't isa. And they need to do that. Kainin yung prinsipyo kuno nila o yung kanilang pinaglalaban just for the sake of manalo sila. I mean, kung tinawag mo ng diktador yan noon, tinawag niyong magnanakaw yan noon, tapos makikipag-alyansa kayo, anong kagaguhan yan? Anong klaseng prinsipyo meron kayo? Tandaan ninyo, tinawag niyong kurap yan noon, nung 2022, yung nangangampanya. Tapos ngayon, ganyan? Anong katarantaduhan yan? Kaya dito mo malalaman na yung mga katulad nila Ontiveros, walang prinsipyo yan. Power lang yan. They want to remain in power. That's why. Kasi, eto di mo mapansin, bakit nasa majority siya? Sa Senate. And yet, dati anti-Marcos siya mga ulol na yan. May deal ito si De Lima. Bakit ganyan ang tono ngayon? Dati galit ng galit sa mga Marcos din yan. Yung grupo ng mga yan. May deal Kaya alam mo mga kababayan, dito mo malalaman na ito mga to hindi talaga dapat na nasa gobyerno dahil walang mga prinsipyo. Walang bayag. The only person na nakita kong merong talagang prinsipyo at walang pakialam kung sino masagasaan, si Pangulong Duterte. Ang mga Duterte, si VP Sara Duterte, walang pakialam niya. Pag may gusto silang sagasaan, sasagasaan nila. Basta alam nilang hindi makakatulong sa bayan. Ganyan ang mga Duterte. Kaya nagustuhan ng taong bayan itong mga to Dahil kinalaban pati mga oligark. Maniwala kayo sa akin, noong palang, sabi ko nga sa inyo, hindi ko na lang papangalanan, pero meron isang oligark. Nung panahon na nanalo si President Duterte, isa kami sa pumunta sa Davao para mag-abot ng hinaing ng mga Pilipino. Naalala nyo yun? May video yun Diba? Nag-abot kami humingi ng survey si Mocha, ano yung gusto ninyo from the President?
Yung new president, naging presidente na. President-elect pa lang si Pangulong Duterte. Tapos sumulat, gumawa si Mocha. 10 requests from the people. Tapos pumila kami sa Davao. Talagang mula hapon hanggang gabi, nandun kami, pumipila kami. At may mga nakita kaming oligarch na nakapila sa labas. As in, pantay-pantay kami. Doon ka makakakita ng pantay-pantay. Yung mga oligarch, punong-puno sila ng security nila. Pero pumipila sila sa labas. Kasi nga, walang ganun kay Pangulong Duterte. Pila ka dyan. Pumantay ka. Hindi pa pwedeng, pila ka. Ganun. Kaya nga alam nyo mga kababayan, sana yung mga ganitong tao, wag natin bigyan ng tsansa sa 2028. Mga walang prinsipyo itong mga ito. Pag ipapasok na naman natin to, ilan pa kaya i-compromise nilang prinsipyo para lang ma-retain sa kapangyarihan? Ganyan ho yung mga yan. Kaya sana, kung gusto nyo pa nang mabuksan ang inyong mga pag-iisip tungkol sa politika,